Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong kumakalat sa social media. Ito pong si Franz Castro mga tambay ay ayaw daw pong makulong mga kababayan. At komentuhan din po natin yung isa pong party list, yung mga salot na sinasabi pong ubo daw po ng sinungaling dahil po itinatanggi po nila na sila po'y nakikinabang sa Kongreso, lalo-lalo po sa mga confidential fund at syempre po ang MOOE mga kababayan. At syempre po ang ubod ng laki ng pondo nila. Unahin po natin si Franz Castro mga kababayan, yung kumakalat po sa social media. Ito po mga kababayan ang kumakalat po sa social media. Yan po. Ayon po dyan sa kumakalat sa social media, ayaw daw pong makulong. Ayaw makulong ni Franz Castro. Nakikiusap na baliktarin ang hatol, diretsahang nakiusap sa hukuman ang kampo ni dating ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, mga kababayan. At sa nabaliktarin ang hatol sa kanyang kasong child abuse matapos maghain ng motion of reconsideration sa Court of Appeal, mga kababayan. Nakikiusap po sa Court of Appeal na baliktarin daw po ang kasong child abuse sa kanya, mga kababayan. Ibang klase po to mga kababayan, si Franz Castro. Ginagawa pong tanga at bobo ang hukuman at ginagawa pong tanga ang mga Pilipino. Dahil nga po ang grupo po nila ay mahigit 50 years na po umano na mga salot at pahirap sa ating bansa. At nakikinabang po sila sa pera po natin sa ating buwis na tayo rin po ang pinarurusahan ng mga hayop na yan umano. Dahil mga anak natin ang kinukuha at nire-recruit nila para maging enforcement po yata nila, mga kababayan. At ito po, pakinggan din po natin yung kasinungalingan daw po nitong grupo ng kabataan, mga kababayan, na si Reneco pagdating po sa pera na pakinabang at nakukuha nila sa Kongreso, sa buwis ng taong bayan. Pakinggan po natin ito. Ba yung inasahan namin? So tumatanggap ba ang makabayan ng MOOE na 1 milyon bawat isang opisina? Hindi po. Wala pong ganon. And sa bahagi natin, nakikita natin na may pangailangan talaga na yung pondo sa mga iba't ibang aktibidades natin ay tuloy-tuloy sanang nagagawa ng sistema na ito na sa bahagi namin ay ito yung nangyayari. Okay, sige po. So, Sa inyo po, magkano ang expenses na ibinibigay para sa opisina po ninyo? Yung salary po talaga yung pinaka-bulk na talaga ng expenses na yun eh. So, di ko rin talaga masabi. Tinitipid lang talaga natin and syempre, iba't ibang paraan na creative ng kabataan para yung iba't activities natin, leadership seminar man yan or kung ano man, ay may sapat na rekurso para maisagawa siya. so tumatanggap ba ang makabayan ng MOOE? Yan po mga tambay. Sa tingin nyo po, sino po ang binagawang tangat bobo? Sino po ang ginagago po nitong grupo po ng makabayan? Marami po yan, mga makabayan na yan. Sa tingin nyo, hindi po tumatanggap na mga MOOE yan, mga extraordinary expenses? Kilalaking ng pondo niyan eh. Hindi po ba? Sinasabi nga po ng mga congressman, di po ba? Ang mga party list ay hindi bababa rin ang nakukuha nilang pondo sa 100 milyon. Hindi raw bababa sa 100 million ang nakukuha po ng mga party list. Hindi bababa. Tapos ngayon, tipid na tipid kayo. Kaya nga po, gustong-gusto na naming maging presidente si BP Sara nang maimbestigahan po ang pera na hinahawakan ng grupo ng Makabayan Black. Saan napupunta ang pondo at taxpayer ang buwis namin sa mga hayop na ito o mano? Mga bata pa, batang-bata pa, sanay nang magsinungaling o mano. Sinungaling na. Bata pa, ubod na ng sinungaling o mano ang mga grupo na ito. Hindi po ba?
At eto naman kay Franz Castro at dito sa kabataan, ano po ano naman po ang nangyari, lalo-lalo po sa mga na-recruit nila. Saan naman po tayo makakakuha ng katarungan? Ito na nga yung katarungan na makukuha natin, na makulong ang mga hayop na ito umano. Dahil ito po ay dinimanda po ito ng mga magulang na kinuha nila ang mga anak sa parting Mindanao. Hindi po ba kasama po dyan si Satur Ocampo? Hindi po ba? Dapat nga po ang kaso niya kidnapping. Di po ba? Bumaba nga lang po ang hatol dyan eh. Ang kaso naging child abuse na lang. Hindi po ba? Kaya nga po, nanatili pa sa Kongreso yan eh. Natapos niya pa ang kanyang termino. Kung yan po ay nahatulan at kinasuhan po ng kidnapping, wala pong piyansa yung hayop na yan umano. At yung tao na yan, ngayon pa lang tayo makakakuha ng katarungan sa mga pinaggagawa ng mga grupo na yan ng mahigit 50 years na ang ating mga kababayan, ang ating mga anak na nirecruit nila, at ang karamihan ay natsugi na hindi man lang nakakuha ng katarungan sa mga hayop na yan. Hindi po ba? Ngayon nga lang sana tayo makakuha ng katarungan na makulong sila at pagdusahan nila ang mga pinagagawa nila. Ngayon, humihingi pa sila ng pabor sa korte, sa Court of Appeal, na baliktarin ang hatol at desisyon ng korte. Nasaan naman ang katarungan namin? Di po ba? Inuubos, binibigyan mo na ng pondo galing sa ating buwis, tapos wawalang hiyain pa ang ating mga anak. Hindi po ba? At ang pera ng taong bayan, hindi naman nila maipaliwanag kung saan nila dinadala ang pondo na binibigay ng taong bayan sa grupo na yan na mahigit na po 50 years. Hindi na po sila nawala sa Kongreso. Isang damukal na po na pera ang nagdaan po sa kanilang mga opisina. Ano po ang napala ng taong bayan sa mga hayop na yan umano? Sige nga, ano po ang mga proyekto niyan na nakapakipakinabang po sa taong bayan? Maliban po i-recruit ang ating mga anak. Pagka minalas-malas, dadalhin pa sa bundok. Pagka minalas-malas, yung ating mga anak na kababaihan, gagahasain pa ng mga hayop na yan. Hindi kaya, mga kabayan? Yan po, ang tanging hiling lang po natin ay sana po hindi na po katigan ng Court of Appeal yung mga tao na yan. Nang makakuha naman po tayo ng katarungan sa mahigit 50 years po nilang ginawa sa ating mga anak at sa ating mga kababayan na na-brainwash po nila. At syempre po, sa ating kaperahan, sa ating buwis na pinagsamantalahan po yata nila, mga kababayan. Hindi po ba? Ngayon, gamit naman yata kayo ng administrasyon. Napakalakas nyo yata sa administrasyon ngayon. At never na kayong yumawyaw. Never na kayong lumaban na sinasabi nyo kayo'y makabayan. Pero lahat ng korupsyon na mahigit 3 taon, nanahimik kayo dahil kayo'y makabayan. Kaya nga po ang sinasabi ngayon ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin sa mga hayop na yan, hindi na raw po sila makabayan. Makabayad na. Nababayaran na raw po ang mga hayop na yan umano. Mga kababayan. Umano. Mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang pinag-uusapan po sa social media na makukulong na pero umaapila pa at gusto pang baliktarin ang hatol sa kanya. Unbelievable, mga kababayan. Pag nangyari po yan, pag nangyari pong nabaliktad ang hatol, mga kababayan, ganyan na po ba ang hukuman natin? Napapailalim na po ba sa mga ganitong klase na gawain? Sige nga. Tingnan po natin mga kababayan. Kung mababaliktad po, abangan po natin. Lalabas naman po sa balita yan eh. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe.
Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, at si Annie Jo, thank you po Annie Jo, at si Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV. Thank you po sa inyo mga bayan. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po sa inyo pong mapagawa. At syempre, yung dasal at panalangin po natin, magsama-sama po tayo ng ating pong buong sambayanan mga bayan. At syempre po, ang pamilya Duterte na tayo pong lahat, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Konting tiis lang po mga kababayan, konting tiis lang po at magkakaroon naman po ng katarungan ang mga pinagagawa nila. Lalo po pagka ang Vice President na po ang naupo sa Malacanang. Mababaliktad na po ang sitwasyon at ang makawalang hiyaan po nila. God bless po mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.